Lagi sila minimum 15 million. Solid palagi yan. Kaya dumami, naging 31 million nung nakaraan sapagkat marami na ang nagising sa katotohanan. At yung mga kabataan, dahil meron na tayong SOCMED, hindi na sila naapektuhan ng mga paninira sa mga Marcoses. Kaya dumami yung boto. At nakita nila ang difference ng pamamahala ng mga Aquino against the Marcoses. Nakita nila napakaraming achievements ng nasirang the late President Marcos. Kaya naman, namulat ang kanilang mga isipan. Kaya dumami ng dumami yung boto ng mga Marcos. Kaya sa halimbawa, tumakbo, naglaban si Sara against any candidates, matatalo si Sara talaga. Sorry to say that. Pero nawala na ang boto, nawala na ang suporta sa kanya ng mga Marcos votes. Napakarami yan, milyon-milyon yan. Ngayon, balik tayo dun sa Supreme Court. Namulitika ang Supreme Court dyan sa bagay na yan. Dahil wala silang jurisdiction doon sa impeachment complaint. Kung merong magsasabi na may mali o may kasinungalingan doon sa impeachment complaint, it should be the House of Representatives, not the Supreme Court. Because the House of Representatives has the exclusive power to try and hear impeachment cases. So lahat ng nakabalangkas doon sa allegations doon sa mga complaint sa impeachment case, walang pakialam ang Supreme Court. Ang tanging may power to decide on it and to determine the issues in that complaint, the only government entity is the House of Representatives, not the Supreme Court. Kaya kalabisan itong ginawa ng Supreme Court. Ganun pa man, kung yung pera lang ang pag-uusapan, yung 150 na yan nila, hinihintay ko na yung order at magbibigay ako ng motion. Increase it to 300,000 so that you can buy Montblanc ball pens. Yun. And questions, please. Sec, plano mo? Wala kang balak balikan ng Supreme Court? Ang plano ko, pag-aaralan ko kasi wala pa akong kopya ng decision Gusto kong makita kung sino yung mga pumirma doon. Pagka nasa akin na yung decision, na-receive ko na yung original, then most likely I will file an impeachment case against these justices. Kasi pag mamalabis yung ginawa nila, unang-una, wala silang jurisdiction doon sa impeachment complaint. Pangalawa, they violated my right to due process. Hindi nila ako binigyan ng notice. I was not even asked to explain. Diba? And not only that, walang kasinungalingan doon sa impeachment complaint. Kasi, mismong si former Chief Justice Teresita De Castro ang nag-testify tungkol doon sa TRO. In fact, hindi nga makaagal mismo mismo yung tao, si Attorney Lourdes Sereno. Hindi nga siya nag-complain na kung yun ay falsification or tawag dito, yung perjury. Siya mismo, yung taong concern mismo, hindi nag-complain bakit naman, anong pakialam ng Supreme Court doon? Para sabihin nila na nag-perjury ako. Mismo si Lourdes Sereno, hindi nag-file ako. Hindi yun dinispute. Paano niya i-dispute yun Kapwa niya justice yung nagsalita. Hindi naman ako nagsalita noon It was the former Chief Justice, Teresita De Castro, who testified in Congress about the TRO. Hindi ako. Ang naging role ko lang doon ay ihain yung complaint. And it was the Congress who summoned the resource persons on this impeachment complaint. At yan ay pinakinggan ng House of Representatives. Sinabi pa doon ng Supreme Court, ito kalabisan na naman to Sinabi pa ng Supreme Court na dahil daw doon sa aking allegations, I have misled the House of Representatives. Who are they to say that?
Yung mismong House, hindi sinasabi yun. Sinabi ba ng House na, ay, na-misled kami ni Larry Gadon? Wala. Kung if I misled the House of Representatives, it should be the House of Representatives who should declare that. Eh, yung mismong House, hindi sila nag-declare na I misled them. In fact, tuloy-tuloy yung hearing nila. They even issued subpoenas. They issued the invitations, and not on to the justices of the Supreme Court. And this is unprecedented na umattend lahat ng mga justices ng Supreme Court except for one. Isa lang ang hindi umattend doon. Si Leonen lang. Oh. Pero lahat sila umattend. Diba? Justice Bersamin, Justice Peralta, Justice Teresita de Castro, all of them attended, except one. Kaya ito, masasabi ko talaga na namuliti ka dito ang Supreme Court. At hindi ako apektado ng disbarment na yan dahil 10 years na akong nag-retire. More than na. Isipin mo, bakit pa ako mag-a-appeal sa korte? I was involved in business and corporate practice. Doon lang galing lahat ng aking mga kinita. Hindi naman sa pagiging abogado. Dahil even when I was practicing, hindi naman doon ang bulk ng aking income. Hindi sa pagmamayabang. Kung inyong titingnan ang aking mga propriedad, hindi ayoko na magyabang. Iimbitahin ko na lang kayo sa bahay para makita nyo. Sa mga bahay pala. Not only one, not only two. Pambihira. Mas mayaman pa nga ako niya sa ibang justice system. Ang mas mayaman lang sa akin dyan ay si Justice Maidas Marquez. And mga side comments lang yun. Nagpapatawa lang ako. Sir, okay, sino tingin nyo na nasa likuran ng nagpalabas nga para masabing kayo ay dapat mag-abuta? Well, this is a coincidence. Hindi kayo isang tao. Oo. Is it a coincidence na right after I issued that statement na matatalo si Sara, nag-issue agad ng Supreme Court ng ganyan, mali-maling decision. Alam niyo naman, itong si Chief Justice Sigismundo ay appointee ni Duterte. Appointee ni Duterte yan. As Associate Justice and as Chief Justice. Professor ni Sara. At kaibigan. So, it could be. It's a coincidence, no? It's a coincidence. And, of course, ang isa pang nag-instigate niyan, of course, si Justice Marivic Leonen. Dahil kasi galit na galit sa akin because in 2019, I filed an impeachment case against him. He was just saved by former Speaker Lord Alan Velasco. Kasi si Alan Velasco, yung tatay niya ay best friend ni Leonen. Yung retired Supreme Court Associate Justice din. Kaya ito, hindi ako na-apekto na dito. Itong nangyayari na to, lalo akong nagiging hero sa paningin ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano, Solberto, kahit di ako magkampanya sa susunod na eleksyon, nakuha ko na yung simpatya nila. Alam naman nila na lahat ito ay nangyayari because of my stand against destruction of the dignity of President Bongbong Marcos. Kaya ganun yan. Political lang naman ito eh. Ako naman, I am not really affected. Kasi more than 10 years na ako hindi nagpa-practice. Para sa akin nga, para sa mga bata na lang yan. Paano ba? Alam nga naman mag-appear pa ako sa korte in my stature now. Alam mo mag-appear pa ako. Pambira. Baka akala nila, kagaya ako ng iba abogado na kailangan araw-araw mag-appear umaga hanggang hapon sa mga korte. It's not my style. Pabayaan na natin yung mga bata dyan para naman may chance yung mga bata na lawyers na
mag-develop ng kanilang, mag-build up ng kanilang sarili. Ako matagal na akong tumigil. Sec, Ah.